tayo para ayusin itong washing machine. Ang naging problema po nito ay yung motor. Kala mo capacitor ang problema kasi ayaw siyang tumuloy yung under guys. So mabagal po ikot niya. So check natin guys. Tara guys, samahan niyo. So yun guys, para matanggal po natin yung pinaka spin motor niya guys. So kailangan natin baklasin itong spin tab niya guys. At para makuha yung spin tab, kailangan natin tanggalin itong cover na nakapaikot sa kanya guys. So ganun po ang gagawin natin. Ang kakailangan lang natin dito guys, ipanikot lang po. So flat screw lang kailangan dyan guys para matanggal po yan guys, yung cover. So yan guys, bali ito para matanggal ito guys, sisikotin lang dito. Yan, sikot lang guys, uhugutin lang natin yan. Yan. Kasi may mga lock po yan guys, bawat gilid. Yan po. Yan. So natanggal na natin yung cover guys. Ganun po pagtanggal ng cover niya guys. Then sa ilalim po, meron ka lang tatanggalin sa ilalim guys. So ipakita ko sa inyo guys yung lock ng tornilyo guys para sa motor. So bali yung tornilyo po rito guys na tatlo, kailangan pong tanggalin guys para matanggal. Yan. So tatlong tornilyo po yan guys, tatanggalin. So although natanggal ko na kanina guys, ito po siya. Nakalas ko na. Yan. Bali hugutin na lang po yan guys. So yun guys, bali pull out po natin yung motor niyan para ma-check po natin yung mechanical at saka yung pinaka-electrical niya guys kung bakit mahina po ang under ng motor. So ganun po ang gagawin natin guys. So yun guys, natanggal po natin sa ilalim ng tornilyo. So hugutin na lang natin itong spinner tab guys. Yan. So yan, natanggal na po natin siya guys, yung spin tab. Then pakita ko na rin sa inyo guys itong slotted portion niya. So yan po yung tinatamaan ng tornilyo sa may motor banda guys. Yung tinanggal natin na tornilyo na sa ilalim ng motor. Yan. Pag binalik nyo guys, yan po siya itatama ulit. Okay. Ipakita ko na rin sa inyo guys itong sinutan ng spinner tab natin. So ito po yung pinaka spinner tab bushing po siya na may kasamang rubber guys. Ang purpose po niyang rubber na yan is para hindi siya mag-leak pag nag-spin tayo guys, spin dryer. So pag sira na po yan at butas na, so yun po itutulan tubig sa ilalim. Guys, bali dahil sa mahina po under ng motor, so i-check natin yung capacitor guys kung may problema. So tanggalin lang dito sa plug guys. Tapos i-check lang po, ilagay lang sa times 1 ay sa times 1K guys yung tester. Yan. Yan po. So i-check nyo lang guys yung kung meron siya, kung papalo itong tester. So yan po. So ganun po siya, kailangan babalik po yung tester nyo. Tapos kabilaan po siya, check nyo. Yan. So okay po yung ano natin guys, yung capacitor. Pero ang tanong guys, mahina po yung under ng spin motor dryer natin. So yun po. Kaya possible po guys, may problema itong pinaka spin motor natin guys. So, yan. So may possible po may tama ito guys. So i-check natin guys yung spin motor dryer. So yun guys, ilagay lang po sa times 1 yung tester. Ilagay sa times 1. Yan po. Tapos tignan yung ito yung pinaka common guys, gray capacitor running, yung puti. Okay. So ilagay nyo yung test rod nyo sa ano, ilagay nyo yung test rod nyo rito sa gitna guys, common sa gray. Then testingin yung pinaka
running. So yan guys, meron siya nga lang mababa guys ang resistance niya. So almost 60 lang guys ang resistance. Dapat palo mo lang mga 100 to guys. So mababa po yung resistance ng motor guys. Doon sa ano din, capacitor, check din natin guys. Ayan po, mababa din guys yung resistance ng capacitor. So nasa ano lang siya guys, 125 guys. So yun po, so mababa yung resistance, kaya mabagal lang ikot guys ng ano natin, motor. So although may binili po ako guys na, so may binili ako guys na motor, yun. So bago siya ito, although hindi siya genuine, pero pwede po ito gamitin kasi mga ganito guys na motor is disposable. Kaya sinabi natin disposable kasi yung wala siyang tornilyo guys, wala. So ito siya, oh, tingnan nyo, walang tornilyo ito, yan. So walang tornilyo, kaya pag pinarawain mo ito, papalitan ng tornilyo yan guys. Yan. Bali ang wattage nito guys ay, yung stock ay 105 watts. Okay, so yun yung wattage niya guys, 105 watts. Yan yung specs. Okay. Then itong nabili natin guys, mas mababa ng konti. So 70 watts guys. 70 watts ang ano niya, capacity. So mas mababa ng konti guys, pero pang LG pa rin siya. Itong motor na to, lahat ng accessory dito sa kabila ipapalit natin sa kabila guys. Okay, bali ito ay 12mm guys yung shafting, pero dito sa pinaka ano niya, dito sa pinaka bushing niya sa ibabaw guys, bali 14mm ito. Nga lang meron siyang plastic bushing guys na sinasapi rito. Okay, may plastic bushing, kaya sakto ito guys. So ipakita ko rin sa inyo guys ang ano nito, yung resistance nitong brand new guys. So mababang resistance nung dati natin. So check din natin guys itong bago ngayon. Ito 70 watts lang ito, pero tignan niyo ang resistance guys ha. So magkaiba siya, mas mataas ang resistance ito. Tignan nyo. Ang common natin dito guys ay, so bali ang common natin dito guys ay ito. So red ang common, red, tapos blue yung running, yellow yung starting guys. So sa capacitor yon. So check natin, ang common ay red. Yan, so red guys, then running yung blue. So yan guys, tingnan nyo. Sa running guys, napalo na ng 90 guys yung ano natin, nasa 90 na. 70 watts lang to guys, pero 90 na yung ano natin, ohms natin. So yun po. So malaki yung difference dun sa isa. Yung kanina nasa 60 lang guys, ay 105 watts yun. Dapat mas mataas ang resistance nun. So ito guys, kabila sa starting niya, tignan nyo guys, oh, nasa 250 guys resistance niya nitong 70 watts na motor. So yan po, starting capacitor sa starting winding niya. So yun po ang pagkaiba niya. So kaya binila natin ng motor guys, kasi itong motor na luma natin guys ay may problema na siya. Tendency kasi nito guys, pwede kasi nababad ito ng gusto sa paggamit. So babad masyado kasi ito kasi pag sa spin dapat hindi mo bababad ng todo, kasi pwede maging cause ng pagka-damage din ng winding. So yun po.
Tsaka isa pa guys, sa katagalan na rin, syempre luma na rin tong motor, kaya isa rin yun guys, bumaba na resistance. So ang gagawin natin guys, kukunin lang natin terminal nito, itong luma, sasalpak natin dito guys sa bago. So isusop natin. Tara guys, swap natin. So guys, ang pagtanggal po nitong coupling ng motor coupling at spin tab guys, kakailangan po dito ng puller guys. At tatanggalin din natin guys itong pinaka spring tsaka yung pinaka preno guys. So tanggal po lahat yan, at para matanggal po yan, kailangan tanggalin po yung tatlong tornilyo na yan guys. Yan. So isa-isa yun po natin natatanggalin yan guys. So yun guys, pag natanggal na po natin yung tatlong tornilyo na yan, yan, so yan guys, bali yan, tanggal na po natin siya. Para matanggal naman po yung coupling na yan guys, yung pinaka coupling ng motor, kailangan din po natin dyan ng puller. So ganun po, tanggalin mo natin itong tatlong tornilyo na to guys, para hindi po sagabal pag kinabit natin yung puller. So yan po, tanggal na. Sa puller naman po, kailangan lang i-clamp doon sa ilalim ng coupling guys. Yan, so tatlong side po yan, tapos higpitan po yung pinakagitna guys, para mahugot itong pinaka coupling ng motor. So ganun po ang pagtanggal yan guys. So yun guys, natanggal na po natin itong pinaka bucket motor coupling nya. So yun guys, malaki po ang butas nitong bucket coupling guys. So kailangan ng reducer guys, ito yung plastic na to. So kukunin po natin yan guys, at ililipat natin din doon. Guys, ang pinaka wiring po nito, ito yung pinaka common sa gitna. Yan, so common nung motor natin doon sa luma. So kinuha natin yung pinaka socket nya guys. Ito yung common, ang common din nung bagong motor natin ay red. So yan po. Tapos ito yung running ng luma natin na motor, ito yung kulay blue, yun ang running naman ng bagong motor. Okay, tapos yung black yellow, ito yung capacitor ng motor na luma, then yellow naman po dun sa bago. So tandaan nyo guys, wag na wag po dapat kayo magkakamali na i-wiring ito na maayos, kasi pag nagkabaliktad po kayo dito kahit isa lang, may tendency po masunog ang motor nyo guys. So yan po, kaya kailangan yung pagkakabit po niyan is maayos po, tama po dapat. Okay, so yun po, kabit na natin yun dyan. So ngayon po, sasalpak natin yung motor. So yan, nandun na, hindi motor, nasalpak na natin siya. Bali tutornilyan ko na lang po guys. Bali natapos natin kabit to dito yung ano. So siguraduhin niyo lang po na nakasuot itong guide niya guys dito yung kabila, tapos nakalock yung tornilyo guys, para hindi umuga yung motor niyo guys, so para hindi kumalas. So yun po, subukan po natin paganahin. Okay, yun guys, so ang bilis po ng andar niya guys compared mo dun sa luma natin. Yan. Yun guys, so ang bilis po ng andar niya guys compared to dun sa luma natin. Ang bagay po ng filter guys. Okay, so ikabit na po natin yung motor guys. Bali ito naman po guys, itong pinaka ano niya, itong pinaka panghila ng preno guys.
Yung brake niya, ito nakasalpak lang ito dito guys. So, ito lang siya. Nakatusok lang yan dyan. Yan. Yun na lang po. Tapos ito dito. So sa cover po yan guys. Para may lagay. Sa pangalawa po yung lagay niyan. Or depende po sa inyo kung saan yung ano. Depende po. Yan. Hindi yan may lalagay pag hindi mabuksan yung takip. Yan ang buksan yung takip. Yan. Kasi pag hindi mo bukas ang takip, hindi mo talaga may lalagay yan. Yan. So yun po. So ganyan guys. Kulang paso. Ilalagay natin sa number 3. Lipat natin sa number 3. So yun guys. Bali pagkakabit mo to guys, kailangan buksan mo yung pinaka lid cover guys. Sa ibabaw, nakabukas dapat ng position niya para bumaba yung kable at may ilagay mo siya guys. Then pagtapos mo po may ilagay lahat yan guys. Yan. So doon naman tayo sa pinaka spin tab niya guys. So ilalagay na po rin natin yon. At iayos na rin po natin itong mga wiring guys. Yan. So yun guys, kasahan nyo na rin po itong pinaka-shafting ng spin tab para madulas po siya. Ito yung pinaka-grasa na gagamitin natin guys. Yun po. At pagtapos sa paggrasahan itong shafting guys, lalagyan rin po natin pinaka-bushing niya dun sa yung susutan nitong shafting. So ito guys, yung bushing niya sa gitna. So lalagyan na rin po ng grasa yan guys. Sabay nyo ng lagyan para madulas po pag nilagay yung spin tab natin. Para hindi siya gaganit. Yan po. Sa paglalagay ng spin tab po, so isi-center nyo lang po dun sa pinaka gitna guys ng bushing. So yun po, bali itama nyo lang siya pa hanggang sa makapasok hanggang dun sa pinaka sentro ng motor. Tapat po yan dun sa motor guys, yung pinaka coupling ng motor. So pag sinuot mo yan, diretso po yan dun. Sa pagdating dito guys, shafting, so may nakikita kayong tuldok guys ng shafting yan o. So nakasentro po yan guys dito sa tuturuan natin. So yun po, nakasentro po dapat yan doon guys. Ang purpose po ng guide na yun guys, nandun po kasi yung slotted portion ng shafting. Kaya pag itinapat natin yung guide na yun dun sa tornilyo, ay sure na nandun yung slot niya guys. So yan guys, so ikutin nyo lang yung spin tab guys. Tapos isentro nyo lang yung tuldok na yun guys. Ito. Yan. Sentro nyo lang yan. Yung tuldok na yan. Para yan yung pag nakasentro na guys, tsaka nyo ilak itong tornilyo. Yan. Gamitan nyo ng gis. So yung lock po sa baba, ito yung pinaka-lock ng motor. Tapos yung sa taas naman guys, yan yung pinaka-lock ng shafting. Then ang gamit po dyan guys na panghigpit ay 10mm na box wrench o kaya socket wrench. Tsaka 12mm guys. So yan, pagtapos yung pumahigpitan yung gauge guys, yung 12 naman yung pinaka-lock nya, lock-nut nya, higpitan nyo na rin. So yun po, okay na. So natapos na po natin guys ikabit yung motor natin, spin motor natin, panda rin. So yan po guys, kita nyo yung ikot nya guys. Bilis po na ikot nya guys compared mo dun sa una. Yan so kita nyo guys yung ikot nya. So yun guys, kaya kusang tumitigil po yan dahil pag binaba mo itong lid cover, mamamatay po yung motor natin dahil meron po yung switch yung lid cover nyan guys. Tapos may preno rin po siya.
Yan po. Yan, dyan nakapwesto yung lid cover switch guys. So ganun po siya. Kaya pag binaba mo, under siya uli. Tapos tip na lang din po sa mga gumagamit ng washing machine, lalo kung ang washing machine nyo po ay mechanical type po yung pinaka switch nya, so wash tsaka spinner, yan, yung dalawang po na yan, pag ginamit nyo po, pinihit nyo na, wag nyo pong babalik na, kasi masisira po yung mechanical nyan guys, yung pinaka gear nyan sa loob masisira. Mostly po na nagkakaproblema is yung mechanical guys. Then kung gusto mong patayin, angat mo lang yung cover guys, ng lid cover, kusa mamamatay po yan. Ganun po yung tamang paggamit ng washing machine na mechanical type ang switch. So ganun po. Then itong pinaka cover po guys na yan, meron po yung guide sa magkabilang gilid guys. So yan, plug and play lang po yan guys, tapos idiin nyo yan, diin lang sa bandang unahan guys. Kuha ka lang ng flat screw, tapos sisikwatin lang para pumasok siya. So ganun po ang paglagay lang yan guys. Kung paano tinanggal ng una, ganun din po ang pagbabalik. So yung cover dito guys sa likod, may mga clip lang po yan guys. So itusok mo lang siya pataas, tsaka yung sa baba meron din pong guide yan guys. Tapos ididi mo na yung magkakabilang gilid. So yun guys, pagtas po may lagay ang cover, so lagyan na lang po ng tornilyo yan para may lock siya. So yun guys, bali natapos na po natin gawin itong LG na washing machine natin. So ang nangyari po sa kanya, nagka problema po yung mismo motor niya, bumaba ang resistance ng pin motor dryer natin guys. So kaya obligado tayo nagpalit ng bago guys. So sana may nakuha kayong kalaman guys sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.